Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 22, 2023. Patuloy nga pong nakakaapekto sa may parte ng extreme northern Luzon itong amihan na posibleng magdulot po yan ng mga light rains at hanggang dito po yan sa may parte ng northern Luzon. At yung ating shear line naman o yung tail end ng cold front ay posibleng nagpapaulan pa rin po yan sa may parte ng central Luzon, southern Luzon at ilang bahagi ng northern Luzon. May mga pulupulong pag-ulan, posible po tayo maranasan dito naman po sa may parte ng Visayas, ng Mindanao at ng Palawan. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable pa nga rin po yung posibleng minomonitor natin na sama ng panahon na ito nga po posibleng makaapekto dito nga sa may parte ng Visayas. Ayon po yan sa ating latest advanced prediction ng advanced forecast. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan mapapansin nga po natin mamaya nga pong alas 8 ng umaga, patuloy pong makakaranas ng pagulan ng eastern section ng buong Luzon hanggang parte ng southern Luzon. Maging dito nga po sa may northern portion ng Palawan ay may mga posibilidad na pagulan. Sa may parte naman po ng Metro Manila, asahan natin makulimlim na kaulapan ng ating mararanasan na may posibilidad na mga biglaang pag-ulan. Maging ganun nga rin po ang halos sa buong Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng umaga mamaya, mas dadami pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan. Aabot na po yan hanggang dito sa may parte ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan at magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Pagdating po ng alauna ng hapon mamaya, may mga posibleng pag-ulan din halos dito nga po sa buong northern Luzon. At maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila, dito po sa may southern Luzon, posible rin makaranas pa rin ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Dito naman sa may parte ng western section ng Visayas, halos sa buong western section ng Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan. At pati po itong eastern section ng Visayas ay magkakaroon din ng mga pag-ulan, bunsod po yan ng shear line. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, meron tayong aasahan ng mga pag-ulan at sa Palawan. Pagdating po yan ng alauna mamayang hapon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mapapansin nyo po na halos sa buong Luzon ay magkakaroon na ng mga pag-ulan. Hanggang dito po yan sa may parte ng southern Luzon ay magkakaranas tayo ng mga posibleng mahina at katamtamang pagbuhos ng pag-ulan. Maging ang Visayas po at Mindanao, makakaranas po ng mga pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may Visayas, sa may Mindanao. Asahan din po natin yung western section ng Luzon at eastern section naman ng extreme at northern Luzon ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dahan-dahan na nga po magiging clear sky na yung ating southern Luzon, yung ilang bahagi ng southern Luzon, Metro Manila, maliban na lamang po dito sa may parte ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 mamayang gabi, patuloy nga po na dahan-dahan gaganda lagay ng panahon ng Luzon. Asahan natin meron naman pong mga pag-ulan pa rin sa eastern section ng central and southern Luzon. Asahan pa rin po natin may mga pag-ulan sa Palawan at pulupulong pag-ulan dito nga po sa may Visayas at Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 23, patuloy nga po posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa shear line. At ito na nga po by October 24, ito na nga po yung possible low pressure area natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 25, ito po yung nasa labas pa rin ng ating PAR line. At habang yung amihan at shear line na nakakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman ng October 26 hanggang 27,
nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility itong sama ng panahon o low pressure area. At patuloy nga po yung amihan na nakakaapekto sa ating bansa at posibleng umabot po yan hanggang dito sa may parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng October 28 hanggang October 29, posibleng papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at magkakaroon din ng sama ng panahon dito sa may karagatan ng China at dito nga rin po sa may parte ng eastern section ng Taiwan. By October 30 po, mapapansin nga natin yung pinaka low pressure area natin ay aakyat po yan dito sa eastern section ng Visayas. Ito pong minomonitor natin na posibleng sama ng panahon ay posibleng magdulot po yan ng pagulan sa parte ng Mindanao at eastern section ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga ito pong imomonitor natin na sama ng panahon. Titingnan nga po natin kung ano nga ba yung posibleng magiging senaryo nito bilang isang low pressure area or posibleng mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Inuulit po natin, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.